Good morning everyone, this is again Professor Vincent Torre Bongolan. Pag-usapan natin itong kapit-bisig na ginagawa ng mga bulldog ni Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Ayan, so kahapon kasi mga kaibigan ay mayroong pasabog na pahayag itong si dating ako Bicol Party List Representative na si Saldico. Ayon kay Saldico, dahil kay Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. dahil sa kanyang utos na mag-insert ng 100 billion pesos sa BICAM, siya ngayon ang naiipit. Ayan, so kung inyong matatandaan mga kaibigan at kung inyong naoobserbahan, ito kasing si Pangulong Marcos Jr., ang nais niya kasing mangyari, yung CC kaugnay sa anomalya dito sa flood control project ay hanggang kay Saldico lang. Hindi pwedeng umakyat ito kay Martin Romualdez. Bakit? Dahil unang-una, kapag nadawit na po si Martin Romualdez sa anomalyang ito, damay na po dito ang Pangulo. Okay? So, kaya, ang plano, base sa script, hanggang kay Saldico lamang ang sisi. O, di ba? Napaka-unfair naman po kasi. No, napaka-unfair naman po kasi na isisi lamang sa isang tao yung kalokohan na ito. Saan ka nakakita? How many congressmen do we have in the 19th Congress? 304 or 305? Diba? Ang dami. How many senators? 24 senators. Sa daming yan, mga kaibigan, si Saldico is just a chairman of the appropriation. Kung gagawa siya ng kalokohan at yung kalokohan na yon ay sarili lang niya ang makikinabang o iilan lamang ang makikinabang, imposible na makagawa siya ng paraan para makapag-insert ng pondo. Ano? There must be approval. There must be pagtatakip sa kanyang gagawin. Diba? There must be cover up doon sa kanyang gagawin. O halimbawa, sabi nga ni Saldico, inutusan ako ng Pangulo na mag-insert ng 100 billion sa BICAM. Dahil meron siyang nakikitang protection coming from the other congressmen, coming from the fellow congressmen, politician, at syempre galing mismo kay Martin Romualdez yung protection na ito, kumbaga akala niya libre na siya. Akala niya ligtas na siya sa anomalyang ito. Hindi na siya mabe-blame. Hindi na siya mapagbibintangan. Pero dahil nga sukol na ang Pangulo, dead end na ang Pangulo, kumbaga, no choice kundi magbanggit ng isa sa pinakamataas ang posisyon pagdating po sa pagbabudget. Ito po siyempre matatamaan si Saldico dahil siya po ang chairman ng appropriations. So, sa nakikita nating pagdinig sa Kongreso, sa Senado, sa ginagawa ng Independent Commission for Infrastructure, ang goal is hanggang kay Saldico lamang ang sisi. Diba? Sisi sa anomalyang ito. Hindi dapat umakyat pa. Okay? Dahil ipinahayag na po ni Marcos Jr. sa bunganga, sa bibig na po ni President Marcos Jr. na walang kinalaman si Martin Romualdez sa issue nung ito. Huwag daw magbintang kaagad-agad. Huwag magpadala sa mga balita. Diba? Sabi niya. No?
Maraming fake news. Oh, huwag ka agad-agad maniniwala. Yan po yung pahayag ni Pangulong Marcos Jr. So, ibig sabihin, siya mismo, inililigtas niya dito si Martin Romualdez. Panoorin niyo yun. So, eto na, mga kaibigan. Imposible na walang makukulong dito. Bakit? 4.4 billion ang confidential fund ng Pangulo until now. Di ba? Wala siyang napapakulong. Nasaan na yung 4.4 billion na confidential intelligence fund ng Pangulo? Di ba? So ginamit yung pondo nito para mapagtakpan yung dapat pagtakpan. Hindi para gamitin yun para matuklasan kung sino ang nasa likod. Kasi nga, paano mo naman tutuklasin yung isang promotor, yung isang mastermind, yung mayroong kinalaman talaga, kung sila lang din yun, di ba? Parang ginago nila sarili nila. So, kung ako kay ako Bicol Party List, magpapakatotoo na tayo, di ba? Diin na ako, lubog na ako. So kung lubog na ako, baka no choice na. No, pagtakpan ko man ang administrasyon, something will happen to me. Ako ang hahanapin ng tao. Ako ang sisingilin ng taong bayan. Ako, lahat. Magsinungaling ako laban sa Pilipino, laban sa kapwa ko Pilipino. May masasabi ang mga tao. Magagalit ang mga tao. So nagpakatotoo lang dito at nakikita kong honest si Saldico dito. His life is in danger whether he will protect the government or not. Delikado na po ang kanyang buhay. So, magpapakatotoo na siya. Hindi lamang po 100 million, 200 million ang perang involved dito, guys, no? Billions of money, almost trillions. Sa DPWH noong 2023, 300 billion po ang nawawala. Noong 2024, that's roughly 500 billion pesos. Nitong 2025, that's 400 billion. So almost trillion po, no, ang nawawala, or more than trillions of money. So, eto na, mga kaibigan. Naniniwala ba kayo na sabi ni Ping Lacson, kung magnanakaw talaga ang Pangulo, dapat sa NEP pa lang naglagay na sila. Gago pala itong si Ping Lacson Ano yun? Di naging obvious. Mahina ka rin no, Ping Lacson. Tanga. Kung magnanakaw ka, dapat pulido. Kung magnanakaw ka, dapat maayos. Hindi yung sayo manggagaling ang pagnanakaw. Siyempre, papadaanin mo yan sa iba't ibang mga channels. Diba? Kung ako ay isang napakalaking sindikato, alam nga naman ako ang gumawa ng pagnanakaw. Diba? Ako ang gagawa ng plano. Ako ang mag-uutos. Pero hindi ako ang gagawa. Ano ako? Diba? Ano ako? Syunga-syunga. Nako, Ping Lacson. My God, paganahin mo naman ang utak mo. Nakapag-aral ka naman siguro. Diba? Hindi niya ilalagay sa NEP. Hindi siya ang maglalagay ng insertion. Kasi, ma-obvious. Diba? Sisilipin siya. Meron tayong executive secretary na little president kung tawagin. Andyan si Lucas Bersamin. Sasabihin niya yan, oy, Marcos, wag lang ikaw magnanakaw, no, isama mo ako dyan. Tapos sasabihin naman ni DBM Secretary Amen na Pangandaman, Mr. President, nakita ko, naglagay ka dito ng pera, nag-insert ka ng budget, baka naman, magkano ako dyan, di ba? So kung mga ganun, mga kaibigan,
doon pa lang sa umpisa pa lang, hindi na makakalusot kaagad. Ibig sabihin, marami na kaagad, alam nyo doon, lapses. Marami ng mga loopholes. May mga butas na kaagad. Kaya ang nangyari, syempre, ipapadaan niya yung 100 billion na yan sa baba. At yun na nga ay sa utos ni Marcos Jr. kay Saldico. Ganun lang kadali yun. Alright? So, kayo guys, kung kayong tatanungin, naniniwala kayo kay Ping Lacson? So, yun lang at maraming salamat.